Actually, regarding graffiti, wala akong expectation kung saan ako dati. Kasi before, everyone were just painting just for the sake of painting. It's fun. No? So, nung nagko-corporate ako, ilang beses kaming pinadala din sa New York. Tapos nung nasa New York ako, may isang tats crew kasi na one time nakabase sa Pilipinas, si Brim, shoutout to Brim. He's one of the guys who founded Tats Crew. So yung Tats Crew, sila yung institution sa New York. Hinukap ako ni Brim sa Tats Crew na nasa Bronx. Tapos, nung nandun ako sa studio nila, so these guys they're probably in their late 40s na nun. So that was probably 15 years ago. So sila, nag-uusap sila na kung sino yung most up na writer sa New York. Parang sa akin, natatandaan na nito. Pero yung passion nila towards sa graffiti, nandun pa rin. So sa akin, parang pag gusto ko tumanda, gusto ko ganito rin ako. So yun yung isa sa dahilan ba't na yung shop na kung tumigil man ako magpinta, at least may connection pa rin ako sa kultura na kung sobrang gusto ko. Sa Southeast Asia, Indonesia yung pinakamaraming number na nasusulat. Yung quality style ng mga tao doon when it comes to characters or letters, kahit ng mga bombing, yung mga throw nila. So, hands down, sila yung sa akin number one sa Southeast Asia sa graffiti na eksena. And another thing, they have local graffiti brands. So, dito, yun nga, makakompare ko na, tulad niyan, hindi kasing daming gumagawa ng mga matitinding pyesa. Although, yeah, technically, part ng graffiti is yung bombing, tags and throw-ups. Medyo nakukulangan lang ako sa, yun nga, yung gumagawa ng matitinding mga pyesa. Hindi naman lang dahil wild style. I mean, yung matitinding mga complicated na pieces. Ayun yung medyo nakukulangan. No, sa bagay, no, iba yung quality ng mga gawaan din nung na-post mo previous year sa Carrot Bombing. Yung mga events sa Indonesia ba yun? Indonesia, pare. Sobrang sagad, no, yung... Sagad, pare. Yung isipin mo mga 18 years old, mga 20 years old na mga bata ron lalamunin ng buhay dito yung mga batikan ng meeting na rin. So, ganun sila. Paano mo rin pala, kuya, na-connect yun sa Meeting of Styles, ano? So, yung Meeting of Styles, para nakaka-toy story. So, yung supplier ko sa China before, so siya yung gumagawa ng Meeting of Styles China. Tinanong niya ako, gusto mo bang i-handle yung Philippine leg na Meeting of Styles? Eh noon, wala naman akong idea sa events eh. So, wala akong idea. So, nagdadalawang isip ako. Tapos sabi ko, sige, tayo na, bahala na. Kaya yung first 3 Meeting of Styles, naalala mo yung wall natin sa Marikina dati, di ba? Technically, ang rule ng Meeting of Styles, it's a 3-day event. Kasi wala ako idea talaga paano gumawa ng event. Ginagawa namin dati, parang isang malaking graffiti jam lang, isang araw lang. Tapos yun, pipinta lang sabay-sabay, walang libreng lata. May libreng t-shirt na, naalala ko lagi may libreng t-shirt. Si Eskis. So, yun na yun, yung Meeting of Styles. Kasi before, pare, gusto lang natin, mga Pilipino na maging involved sa putangin na malaking bagay yung Meeting of Styles. It's an international known event. So, pang ilang Meeting of Styles yung recently na pala? Is either labing isa o 10. Gumulo kasi nung pandemic nagkaroon ng gap eh. Yun nga, sa company ko, yung sa Mural Visual Art Solutions Company. So, dalawang klase yung kliyente. One, yung kliyente na kilala ko at kilala yung style ko. So, kukunin nila ako dahil alam nila yung ginagawa ko. Yung pangalawang type ng kliyente is they already have an idea kung ano yung design or may peg sila or style na gusto. Kailangan lang nila na mag-execute. So, some of my friends, artist friends, hindi nila kinukuha yung ganun. Kasi mas prefer nila yung style nila. Which is, there's no problem about it. Pero sa akin kasi, na-realize ko, there's a gray space na may demand, pwede kong i-supply eh. Alright, so good day, good day. Welcome to another episode of Mindshift Podcast. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, entrepreneur, also creating content about business, experience, life, wisdom, anything in between. So, welcome to another episode at andito naman tayo ngayon sa Carrot Bombing, Graffiti Supplies, and Mural Services. So, hindi ko na patatagalin. I'll introduce our guest. Actually, kami yung guest, pero si Kuya Trip63 ang ating guest for today. So, thank you sa pag-invite sa amin dito sa Carrot Bombing Graffiti Supplies, Kuya Trip. And, pwede ba nating, i-describe kung quickly introduce yourself, ano yung mga ginagawa mo ngayon, Kuya, at ano ba yung mga bagay na pwede nating i-share dito sa audience? Yan. Jelo, salamat sa pagpunta pala rito. Yan. Ako si Trip63, yun yung artist name ko. Visual artist. I also run the graffiti supply, yung Carrot Bombing. I also run a mural company, a visual art solutions company, aside from Carrot Bombing.
yan, thank you for being here. Ayun. Actually, Carrot Bombing, ito talaga ang pinakaunang graffiti supplies here in the Philippines. So it's such an honor, Kuya Trip, na invite ka dito sa podcast ni Mindshift, no? So, ano muna tayo? Hindi. Actually, correct natin yon. So, hindi ako ang unang-una. Hindi ba So, talaga, Kuya? ako ang pinaka matagal na exist na graffiti supply. Kasi, ang unang-unang kasing graffiti supply is the one owned by Chichi before sa B-side, nalala niyo yung Black Book. So, is no longer there. Pero, yung Carrot Bombing, siya yung pinaka matagal na nag-exist na graffiti supply shop. Ayan, Ayan. so, ayun, buti kinorek tayo ni Kuya Trip. So, by the way, Kuya Trip, ito bang Carrot Bombing, anong year ba talaga ang pinaka So nagsimula yung Carrot Bombing 2010. Actually, July. So, hindi namin na-celebrate. So, ilang taon na? So, ano nga, 2024? 24, So, yes. 13 years na ang graffiti supply shop. Although nag-start kami online. Okay. So, kasi naalala ko nga dati, Kuya, nakikipag-meet up ka lang sa market nun no? Back 2010. Before that ba, Kuya pala? So, ano muna tayo sa mga initial background ni Kuya Trip para makilala rin ng ating audience at syempre ma-document natin dito sa Mindshift, no? So, Kuya Trip, before ng journey mo sa pagiging artist and also etong graffiti supply store, ano ba yung initial background mo nun, Kuya? Graduate ka ba ng arts or ano? Actually, hindi. So, wala akong background sa art. Ano lang ako eh. So, gusto ko lang talaga yung kultura ng graffiti. Actually, engineering graduate ako eh. So, walang relation talaga sa art. Nagsimula lahat yan bago magkaroon ng graffiti supply shop. Ano lang ako, parang gusto ko lang mag-graffiti. Yun lang. I mean, masaya eh. Walang involved na pera. Parang back then, magpe-paint lang. Dahil, magpipinta ka kasama yung mga kaibigan mo. So, doon lang nagsimula lahat. So, wala pang business side ng particular na Jordan. Yun nga pala, anong year yun, Kuya So, Trip? nagsimula akong mag-graffiti 2009. So, 2009, actually, that's the same year na na-meet ko rin yung kung sino yung mga karamihan ng tropa ngayon na nagpipinta. So, sila na yung mga nakasama ko before. So, wala pa akong plano kasi before, wala naman talagang involved na pera eh. Parang, una, may trabaho ko noon, parang hindi naman kailangan ng extra pera. Parang nagpipinta lang dahil masaya. Nagpipinta dahil, ayun yung passion eh. Parang outlet lang. Kasi medyo late na rin ako nag-start. Ako nagtatrabaho na ako noon. So, yung graffiti na side is more na passion side nung things sa buhay. Hobby siya. Oo, hobby lang siya eh. So, wala talagang, alam mo yun, wala talagang involved na, pagkakita ba to? Hindi. I mean, late na lang yun. Late na siya na-realize. Pero ever since, Kuya Trip, ang pangalan mo na talaga, Trip talaga. No? Oo, actually, nung nag-start ako, sinimulan ko as Lex Trip. Pero, na-realize ko masyadong mahaba yung Lex Trip. So, kaya ginawa kong Trip. Tapos, dinagdag yung 63, which is the dialing number ng Pilipinas. So, Okay. international dial number ng Pilipinas yun. So, bakit pala Trip, Kuya Trip? Ano yun eh, actually nakakatawa yung pinanggalingan ng Trip. So, yung Trip, galing yun sa pangalan ng isang gitarista ng isang banda before. Static X yung pangalan ng banda. So, si Trip Eisen. Kung nakakatawa si Trip Eisen, kinasuhan yun ng sexual assault yata sa minor. Pero yun lang. Pero doon nang galing yun. So, yung Trip ko, which my real name kasi is Alex eh. Gusto ko lang may karuktong, tsaka ayoko ng pangalan ko. So, gusto ko ng sarili kong, ako mag-decide ko yung pangalan ko. So, doon nang galing yan. Lex Trip nagsimula, tapos inumit ko na yung Lex. Tapos Trip na lang. Tapos, instead na TRIPP, ginawa kong TRIP, tapos 63. Okay. So, year 2009.
ano na ba ang Pilipinas Street Plan nun? Paano kayo nabuo pala, eh? Kasi alam ko, Kuya Trip, isa ka rin sa unang core group ng Pilipinas Street Plan, Actually, eh, 'no? so, technically, hindi ako, sa graffiti na eksena, hindi ako yung first generation. Hindi nga ako yung second generation. So, probably, ako yung 2.5 generation. Mm. Kasi yung nabuo na yung PSP bago ako nakasali. Dahil, nung nagsisimula ako, ang madalas kong kasama kasi mga PSP, sila Egg, yan, sila Choli, sila Wula. So, sila yung madalas kong kasama. Hindi ako PSP nun. Sila lang lagi yung kasama ko. Kasi nung na-meet ko sila nun, na-realize ko na kakilala rin nila si Big Boy Cheng. Kasi Hmm. bago ko pa sila nakilala, kilala ko na si Big Boy Cheng. Tapos, Ah. yun nga, kaya kami nag-click. Kasi simula nung unang paint jam noong 2009, na nakasama ko sila Egg, sila na yung laging kasama ko. Tapos hanggang maging PSP na rin. Okey. So, matagal na Ah, rin, ano? Pero para sa akin, Kuya, parang first generation pa rin yun kasi 2009. Halos ano pa rin yun, eh, pausbong pa lang yung eksena dito mismo sa Anonas, by the way, guys, itong Carrot Bombing dito 'to sa Anonas, ah. So, kung sa mga interesado bumili ng, graffiti supplies and any 'yan, marami. Aside sa graffiti supplies, may cups, may, apparel, merong mga toys, meron ding mga, magazine for graffiti culture. So, ito kasi, ang graffiti culture kasi sa Pilipinas para sa akin parang mga yun nga, basing sa mga previous na episode ni Mindshift, parang nasa around 2007, 2006, eh, 'no, kuya, 'no? oo. So, akin, sa opinion ko lang to. So, kasi alam ko may mga magre-react. So, may mga, yung first generation, yan, sila SBA yan eh. Ay, oo, tama, Oo. SBA crew. Pero kasi, ito lang yung, ito based on my personal opinion lang, personal Mm. perception lang din. So, nag-boom din kasi yung eksena nung time nung Warlords ng 2000, hindi ko lang 2010 ba yun, nung nanalo yung PSP. Kasi bago mag-Warlords, halos kilala namin lahat ng nasa eksena. So, ganun kaliit Mm. lang yung eksena. After nung Warlords, doon namin na-realize na siguro yung mga tao na-realize nila na, oh, may eksena pa ng graffiti dito. Parang doon sila na, parang, siguro, in a way, siguro nahikayat or na-realize na may eksena pala. So, after nung Warlords, parang sobrang dami ng bumobomba, sobrang dami namin hindi kilala. Mm. So, parang doon na nagsimulang lumaki rin yung eksena. Eh. So, Oo. ayun lang yung, personal na opinion yan. Hindi ko sinasabing ayun yung facts, pero ayun lang yung nakita ko. Oo. So, anyway, isa 'yan sa mga magandang i-document natin in time, eh, sa pagbuo rin natin dito sa mga podcast episodes natin. So, mapagdudugtong-dugtong din natin, guys. So, yung opinion namin within the history of, local street art and graffiti is ano lang namin 'yan, perspective namin. Marami pa ring ibang siyempre marami mga ibang makakapag-share. Kagaya nga SBA crew, 'yan, may mga nauna pa talaga, 'no? Mm. And, anyway, kuya, yung by the way pala, si Kuya Trip na rin ang main organizer ngayon sa pinakamalaking event, which is yung Meeting of Styles dito sa Philippines, 'no, kuya? Yung sa Warlords ba, kuya, kayo rin ang ano Hindi, nun? yung Warlords, si Nuno yun. So, si Nuno yun. So, Ah. malaking bagay yung Warlords sa history ng eksena ng graffiti sa Pilipinas. Hmm. So, ayun yung 100% na fact Okey. na malaking bagay na paano nag-expand yung buong eksena dahil sa Warlords. Kasi nag-international stage yun eh. Mm. So, parang na-involve yung mga tao, parang nainganyo, lalong galingan. Dahil it's a competition eh. So, Mm. By the parang, way, Warlords is an event, Asia lang so siya, eh, 'no? started out in Hong Kong by, Simi, good friend Simi and Cynic. So, sila yung main organizer nun. It's an Asian-wide graffiti competition. So, may local na competition. So, sa Pilipinas, sa Indonesia, sa Taiwan. So, after nun, yung finals, it's all, sa Hong Kong or sa Taiwan or sa Shanghai. Nung nanalo yung PSP nun sila, ang finals was sa Shanghai. So, Mm. kaya malaking bagay yung Wallard sa eksena ng Philippine Graffiti. Ayun. So, shoutout din pala natin yung ibang mga nagsisimula kagaya nila Kuya Nuno, ayan. So, kung familiar kayo sa area dito sa Maynila, makikita niyo usually, ayan, mga sulat-sulat na yan. So, ayun, moving on to yung ano mo nga pala, Kuya, 'no, nung time na hobbyist ka nitong graffiti, ano yung ano mo nun, career path mo nun? Actually, regarding graffiti,
wala akong expectation kung saan ako dadalhin. Kasi before, I mean, everyone were just painting just for the sake of painting. Eh. It's fun, hobby, graffiti. Kasi ako yung, lalo sa akin I used to play for a band before. The main reason ako nagbabanda is the same reason ba't ako nag-graffiti. Ayoko ng ginagawa ng mga normal na tao. So, ayun yun. Individuality is a big thing for me. So, ayoko nung ginagawa ng mga Mm. normies. So, ayun yung reason. Same reason ba't ako nagbabanda hardcore, like metal before. Same reason ba't ako nag-graffiti. Kasi nga, hindi lang sa kakaiba. Ayoko lang, mas okay sa akin mukhang outcast. At least parang yung individuality nandun eh. So, Oo. ayun yung dahilan. And yun nga, wala akong expectation kung may career ba. Wala akong expectation kung kikita ba ng pera. Naalala ko, nagpipinta lang kami dahil ayun yung passion. Ayun yung masaya eh. Masaya sa feeling. So, Yung ayun yun. kuya, yung nagha-hobby ka on the side, nagtatrabaho ka corporate? Ano yung Oo. So, nung nagsimula na akong mag-graffiti, I'm working corporate na nun eh. So, working corporate na. So, at least, ako, ang advantage ko sa mga tropa, may pambili ko ng lata. Dahil may mm. sahod ako eh. So, BPO ka rin eh, no, oo, kuya? Tech BPO rin kayo ako nun or eh. So, tech custom? kami, tech kami. So, Ah. nagsimula ako, siguro 3 taon na akong sa call center nagtrabaho. Tapos after nun, parang medyo a bit of programming na hindi hardcore na programming. So, yun, doon nagsimula lahat yun. Pero As yun nga, since ako, hindi ko naman kailangan ng extrang pera. Hindi ko in-expect din kasi pagkakaperahan yung graffiti. It's mm. more, hobby talaga. 100% hobby lang talaga siya. Eh. So, Mm. there are like things na nangyari talaga na nagkaroon ng direction. So, yun. Tapos naging ano ka na rin dun, kuya, sa corporate mo, naging manager ka na rin or Actually, something? hindi. Pare, I work for probably like 13 or 14 years corporate. Pero, tsaka na-realize ko na I'm not for the corporate world. Kasi, siguro kung nasa call center ako, kung may Guinness Book of World Record na pinakamaraming drop calls, pare ba candidate ako. Ayun yung sinasabi ko sa lahat. Which is true, tayo hindi ako nahuhuli nung the last 3 years ako nag-call center. Pagka hindi ko na ma-solve yung problema, dinadrop ko na. Hindi mo ako nahuhuli. Pero, yun nga, pare, hindi ako pang corporate. Kailangan ko lang ng steady income. So, dahil di naman Ah. pinagkakitaan yung graffiti. So, it's more Mm. like a money-making hustle yung corporate job. Mm. And then naaalala ko dati, kuya, 'di ba, nung nagsisimula 'to si Carrot Bombing, yung nagbebenta ka ng mga cups pa nun eh, 'no? Ta's meet up pa sa market, 'no? Oo, so kasi nung nag-start kami pare, so wala naman kaming actual wala akong actual na shop eh. So, tsaka before, konting mga lata, tsaka mga cups pa lang nun. So, tsaka yun nga, ang opisina ko sa market. So, every time magpa-park ako sa market, putya, dami naghihintay sa akin. Kaya nagugulat yung guard ko ano yung nangyayari sa So, yeah, meet up lang before. So, yun yung medyo side hustle dati. Benta ng caps, mostly caps. Ano naman siya, nagiging reliable na source ng income mo na rin siya, kuya, kahit papaano no'n o ano? Actually, maliit na bagay lang din. Kasi in a way, medyo maayos naman yung sweldo ko. Dahil alam mo naman dati, kahit yung mga BPO, kumpara sa mga local na Mm. company, mas maayos sila magpasweldo. Pero sa akin kasi, parang one of the reason ba't ginawa yung shop, yun nga, isa sa reason ba't ko ginawa yung shop, para maging more accessible yung mga gamit sa eksena. So, it's more like a passion project, passion business. Mm. So, yun. So, same thing. I was not expecting kung kikita ng pera. Mm. Hindi nga kumita nga ng pera ng malaki. So, which is like part yun. Oo nga eh, 'no? Ang main goal lang talaga is ah, yan kasi ang isa din sa reason kung ba't tinayo rin yung shop, parang at least magkaroon ako ng reason para kung mag-stop man ako magsulat, mag-graffiti, involve pa rin ako sa eksena in a different way. So, ayun Mm. yung dahilan. Which technically is ito yung isa sa malaking bagay na na-produce. I mean,
sa foundation, lalo dito sa Maynila. Kasi dati, yung mga era natin, nung wala pang shop nun, ang mga gamit na paint is talagang mga shitty paints lang eh. Yung mga Oo. Bosni o kaya yung, ano ba yun? Mga dati pa, Oo, Sherlock, yung mga share lang. luma-luma pa. Mm. So, kuya, paano mo pala anong year ka na talaga, nag-decide no na mag-all in dito kay Carrot Bombing Okay, pala? so isa sa turning point ko ba't ko nag-decide din. So, nung nagko-corporate ako, ilang beses kaming pinadala din sa New York. Tapos nung nasa New York ako, na-meet ko may isang tats crew kasi na naka-base, one time naka-base siya sa Pilipinas, si Brim, shoutout to Brim. So, he's one of the guys who founded tats crew. So, ano siya eh, TS siya, Terror Squad. So, same crew siya ni Pat Joe, pati ni, who's that famous DJ? DJ Khaled. Ah, So, oo. crazy connection. So yung task crew, sila yung institution din sa New York. So, hinuka pa ako ni Brim sa task crew na nasa Bronx nung pinadala ko ng kumpanya sa New York. So, side trip ko. Tapos, nung nandun ako sa studio nila, so these guys they're probably in their late 40s na nun. So, that was like, probably like 15 years ago or early 50s. So, nag-uusap sila na kung sino yung most up na writer sa New York. Parang sa akin, tangina, tatandaan na nito. Pero yung passion nila towards sa graffiti, puta nandun pa rin. So sa akin, parang, pag gusto ko tumanda, gusto ko ganito rin ako. So ayun yung isa sa dahilan ba't ko tinayo yung shop. Na kung tumigil man ako magpinta, at least may connection pa rin ako sa kultura na kung sobrang gusto ko. So yun. Mm. So, ano na yan, saka matagal na rin yata yan, kuya. Naalala ko nga yan yung mga napopost mo nun, Mm. 15 years ago, no? So, ano nga pala, kuya, hindi pa dito yung unang location mo nun Oo. eh, no? So, actually, hindi ko na maalala kung kailan kami nagkaroon ng store eh. So, back then, nag-initiate si Egg Fiasco. Sabi ni Egg, barkada namin si Big Boy Cheng. Shoutout to Big Boy Cheng. Siya lang yung sumuporta sa amin simulat sa pool. So, sa Ronak Art Center, may pwesto sa baba, sa basement. So, si Egg, gusto niyang magkaroon ng pwesto. So, noong time na yan, dun nabuo yung Hidden Fortress. So, yung Hidden Fortress composed ng ako sa Graffiti Supply, si Egg Fiasco sa Tattoo, si Quicks sa Art Toy. So, hindi pa sikat si Quicks noon. So, ayun yung unang shop namin sa basement ng Ronak Art Center. So, nagtagal kami ron siguro mga 5 years din until kailangan nila mag-renovate eh. So, kaya kami naghiwa-hiwalay. So, doon nagsimula yan. So, may shop kami sa baba. Back then, dinidistribute ko, ibang brand pa. Iron Lock yata Mm. binibenta ko. Oh, yun nga. So, yan, naalala ko nga yung Hidden Fortress nga pala, kuya, no? So, yun pala, maganda nga na pag-uusapan to kasi ito yung mga bagay na hindi na-document eh, kung ano Oo. yung mga naging grupo-grupo rin ng mga kilala ng artist ngayon. And shoutout also to Kuya Egg Fiasco and Quick, syempre. Kasi malaking ambag din nila dito kay Carrot Bombing na nagtutuloy-tuloy yung projects and also yung mga bumibili ng spray paint dito, no? So, now, kuya, back naman tayo sa kumbaga alter ego mo sa art scene, which is Trip 63. When it comes to your design and also yung letter style, kumbaga sa graffiti, di ba may kanya-kanyang Mm. style, technique. Ah, paano mo paano mo nade-describe ito at paano mo nakuha yung style na meron ka sa gawa mo ngayon, mga gawa mo? Actually, sa akin, pare, ano eh, i- ah, sobrang, I mean, most of the artists can relate na it's a continuous evolution kasi. I mean, sobrang dami ko ng beses na medyo iniba yung style. Before, nagpipinta ako ng mga parang robot na character. Ayun yung ginawa kong toy. So there was a point in time, parang gumagawa ako ng bulaklak na may mata. Then the letters, it's different kind of style. So, siguro nung every period na nagpapalit, siguro, parang ano yun eh, parang depende sa tao, depende sa mood mo. Parang sa akin lang parang yun, yung mood, kaya doon natatranslate yung style na ginagawa. Tsaka siguro,
sa ano rin, sa mga influence. Kasi kahit na sabihin mong medyo matagal ka na, may influence ka pa rin ng ibang mga nakikita mo. Although hindi mo kokopyahin, pero may influence ka ng certain style. Oh, gusto ko medyo ganyan. So parang ayun yung nangyari sa akin. It's a continuous evolution pa rin ng style pa rin. And now, alam natin na iba-ibang bansa na rin ang napintahan mo, no, kuya, no? Um, kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang mga nandito nasa ibang bansa na eksena na maaari pa nating may improve dito sa eksena natin ngayon sa Philippines? Being like one of the older guys na nandito sa scene ng graffiti, di ba? Ano yung pananaw nyo when it comes to that, kuya? Ayun. So, ngayon medyo medyo maraming nagsusulat ngayon, maraming bobomba. Yun, the style din sobrang umangat na rin yung style ng mga gumagawa ngayon. Pero pag lumalabas ka ng bansa, hindi mo maiiwasan ikumpara yung mga gawa sa ibang bansa na gawa dito eh. I mean, hindi ko sinasabing pangit yung mga gawa dito dahil magaganda yung mga gawa dito eh. Pero yung bilang ng mga tao, kasi for example, ikumpara na sa Indonesia. I mean, sa Indonesia kasi sobrang daming, sa Southeast Asia, Indonesia yung pinakamaraming number na nagsusulat. Yung quality style ng mga tao doon, when it comes to characters or letters, kahit sa mga bombing, yung mga throw-up nila, sobrang hands down, parang sila yung sa akin, number 1 sa Southeast Asia sa graffiti na eksena. And another thing, they have parang local graffiti brands. So dito, parang, yun nga, makakompare ko na hindi kasing dami na tulad ngayon, parang hindi kasing daming gumagawa ng mga matitinding pyesa. Although, yeah, technically, like, part ng graffiti is like bombing, tags and throw-ups. Medyo nakukulangan lang ako sa, yun nga, yung gumagawa ng matitinding mga pyesa, hindi naman lang dahil wild style. I mean, yung matitinding mga complicated na pieces. Ayun yung medyo nakukulangan lang. No, sa bagay, no, iba yung mga post, iba yung quality ng mga gawaan din nung na-post mo previous year sa Carrot Bombing page, no? Yung mga events sa Indonesia ba? Indonesia, pare. Sobrang sagad, no? Sagad, pare. Lalamunin. Yung isipin mo mga 18 years old, mga 20 years old na mga bata ron, lalamunin ng buo dito yung mga batikan na nagpipinta rito. So, ganun sila katindi. So, ano pa talaga, marami pa rin talaga tayong dapat improve. Oh, there's always room for improvement. That's for sure. I mean, lalo ngayon, parang, may point in time kasi na medyo saturated na yung eksena na, I mean, siguro dahil yung mga bata gusto nila bumomba lang. Wala namang problema sa bumomba. Minsan kasi parang hinahanap ko pa rin yung gagawa na, sobrang tindi nito. May mastery, kumbaga, kasi, I mean, sa ibang bansa naman, hindi naman porque bumubomba ka, hindi ka marunong magpiyesa eh. Punta sila Amuse, punta yung mga piyesa niyan, sobrang titindi. So, MSK, mga diba? legends talaga, no? Dito na wala naman problema kung bubomba ka. Pero nga, hinahanap, minsan, nag-uusapin ng mga tropa, yun yung hinahanap namin na sino yung susunod na gagawa ng matindi. Siyempre, knowing na ikaw, kuya, galing ka na sa iba-ibang bansa. So, hindi natin maiwasan din na... yun din. Actually, kahit nga recently nung pumunta kami sa Thailand, iba rin ang eksena, no? Pero may kanya-kanyang flavor. Pero parang sa akin lang din sa pananaw ko, parang may something na pwede pa tayong i-push na magiging, kumbaga, yung mga pinaka-known na names talaga na dominant, no, sa style. Pero kasi ang ganda sa eksena din ngayon. I mean, kumpara like 10 years ago. Like 10 years ago, I remember yung isang tropang artist. Pinoy, I mean, di siya Pinoy. Tiga Australia siya, pero asawa niya Pinay. Na sabi niya, the way he look at it sa eksena ng Pilipinas, parang New York graffiti na nag-start pa lang. So, hindi pa nahahanap yung tunay na style. So, parang ganun, nasa level pa lang. Pero 10 years or 15 years after, ngayon, puta, alam mo, pag minakita ang pyesa, tangin na si Ekpias yan, si Chris yan, si Chill yan, si Nep yan. So, nandun na tayo sa point na nakuha na ng mga artist yung style na. Tapos, sobrang alam mo na kung sino yung gumagawa. So, for sure, sabihin, nag-evolve na talaga yung style. Ikaw, kuya, when it comes sa naman pala, di ba alam natin, may street art and graffiti. Kasi graffiti, guys, more on letters yung nito eh. Parang letter styling, letter form, letter techniques, at can control. Ikaw ba bilang si
Si Trip ba mas more inclined siya sa letters or more on characters sa ngayon? Ako, actually yung ginagawa ko medyo hindi na. I mean, pag graffiti jam, most of the time, letters ako. Mm. Pero mga tipong malalaking mga festival or mural, medyo may ginagawa ko ibang style, hindi siya letter based. Mm. Pero kung normal na graffiti jam, style ako. I mean, graffiti style. Letters ako. Mm. Okay. So, now, going on to, ayun kuya, yung dito, every year ba talaga, siyempre ikaw kuya, na unang nakakapansin yan, tumataas din ng talaga ang bumibili ng spray paint ng ganito na klase. Every year, kuya? Actually, sa eksena, told niya, dahil hindi lang naman ako yung store. So, probably like more than 50 or 60% ng customer ko are friends to. So, may nadadagdag ng pangilan-ngilan. Pero yung isipin mong mag-gauge mo na, dumami yung bumibili. Sa akin sa store, hindi ganun karami pa rin. Hindi ganun karami. Masyadong niche market yung yung graffiti store. Especially, there are other suppliers kasi sa Pilipinas. So, ayun yung reality nun. So kasi isa sa mga rare na klase ng negosyo di ba? Actually, yun nga. So, medyo niche yung market niya. Pero ayun din, parang aside from mga tao na nag-graffiti, yung mga nag-art din, yung mga nagpipinta sa canvas, bumibili rin sila. So, surprisingly, kasi syempre iba pa rin yung quality ng spray paint pang graffiti kumpara sa mga Bosnia at sa mga Pilox. So, yun, aside from mga nag-graffiti, bumibili rin yung mga na nagpipinta sa canvas. So far, sa lahat ng klase ng brands na binenta mo, kuya, ano ang pinakamagandang brand sa'yo pala? Actually, yon ngayon, so, yung Deaton King, kasi for the longest time, lahat hindi naman, kasi nung unang first 2 years ko, nagbebenta ako ng mga ibang Montana, ganyan. Pero yung lahat ng Chinese brand, okay yan for indoors, okay yan for mga normal na graffiti jam. Pero for commissions kasi, pag mga project na commission na, tapos outdoor, nagpe-fade kasi yung mga Chinese brand. So, ayun yung reason ba't ako nagpalit ng brand na Deaton King. Although nagbebenta ako ng tangkos pa rin. So, okay naman yung mga Chinese brand kung mga indoor lang. Tsaka, kung hindi naman paid projects, okay lang yan. Kaya lang naman ako nagpalit ng Deaton King. Una, mas mababa siya sa presyo ng mga European brands, which is, yun, ganun din, nagtatagal din outdoors yun. Parang ito yung alternative sa European brand. Kasi kung kailangan mo ng mga project in your paint outdoors, tapos hindi, syempre, pangalan mo yung nakataya na hindi pwedeng mag-fade yung gawa mo. So, ito yung alternative sa mga European brands. And then, kuya, syempre, isa ka sa mga nauna, no? May mga na-visualize ka ba na parang sa observation mo ngayon yung nasa street art and graffiti culture natin sa Pilipinas ngayon? On your own perspective, kung paano mo siya ma-describe, kuya? Actually ngayon, since, technically maliit pa rin yung eksena dahil maliit lang naman yung Pilipinas. So, wala namang beef like happening between like street artists or graffiti. Parang lahat naman magtotropa. Lahat naman magkakaibigan. So, yun lang, parang, yun, good thing. So, aside from meeting of styles, may mga tropang gumagawa rin ng event just to push the whole eksena La Mierda. So, si Chill yung instigator na siya yung nag-initiate nun, yung La Mierda, which is like technically, it's a graffiti tour all over the Philippines. So, yun. So, aside from meeting of styles, kasi yung unang plano So, meeting of styles is the biggest like graffiti event. Kasi lang hindi tayo pwedeng isa lang yung event Annual lang isa, Oo, no? tsaka gusto namin gumawa pa ng event. Medyo mahirap lang mag-organize. So, it's a good thing na some other artists nag-initiate ng mga ganyang na artists na initiated na mga projects para just to push, para ma-push din yung mga tao. Hindi, kasi dyan sa mga event na La Mierda, hindi ka pwedeng half-ass yung gawa mo So, dapat bigay mo todo mo So, yun din. Paano mo rin pala, kuya, na-connect yun sa meeting of styles, ano? Okay. So, yung meeting of styles, para nakakatawa yung story niyan. So, yung supplier ko sa China before, so siya yung gumagawa ng meeting of styles China. So, tinanong niya ako, that was, siguro,
11 or 12 years ago na yata. Hindi ko na maalala. So, tinanong niya ako, na gusto mo bang i-handle yung Philippine leg na meeting of styles? Eh noon, wala naman akong idea sa events eh. So, wala akong idea. So, nagdadalawang isip ako. Tapos sabi ko, sige, tayo na bahala na. Kaya yung first 3 meeting of styles, naalala mo yung wall natin sa Marikina dati, di ba? So, dati, kasi technically, ang rule ng meeting of styles is a 3-day event. Since wala ako idea talaga paano gumawa ng event, ginagawa namin dati, parang isang malaking graffiti jam lang, isang araw lang. Tapos yun, pipinta lang sabay-sabay, walang libreng lata. May libreng t-shirt na, naalala ko lagi may libreng Eskis. t-shirt. Si Oo, si Eskis. Eskis. So, yun na yun, yung meeting of styles. Ayun na yung meeting of styles. Kasi before, pare, gusto lang natin, mga Pilipino na maging involved sa, putang ina, malaking bagay yung meeting of styles. It's an international known event eh. So, para to be part of the whole worldwide event, so parang laking bagay na sa akin. Kaya ayun yung sobrang proud ako eh, na putang ina, nailatag yung meeting of styles na hanggang ngayon, meron pa rin tayong meeting of styles. So, pang ilang meeting of styles yung recently na pala, kuya? Sa ano mo? Siguro pang it's either 11 o 10. Gumulo kasi nung pandemic eh, nagkaroon ng gap eh. So, hindi ko alam eh. So, it's either pang 10, 11 na yata yung meeting of styles. Oh, yun. So, it's it's what I call the stressful part of the year for me. Meeting of styles talaga. Sobrang sagad, stress. But it's fun. I'm happy na na-notice na. Tulad this year, putsang ina, ang kasama natin na nag-sponsor is the government and malalaking brands malalaking brand na. Tsaka shout out to Gomo. So, High Minds din eh. High Minds din. Shout out to Omar. So, sobrang yung mga tropa natin na sumusuporta na hindi biro yung amount na binibigay nila suporta kumpara nung first three MOS natin na sobrang DIY lang. Naalala ko nga nun eh, no? Rekta-rekta lang. Isang araw nga lang yun. Rekta lang. Tsaka po na masaya tayo. Tangin na meeting of styles to eh. Parang, di ba? First time mag-usap-usap nung iba eh. Kasi... And it's more like, it's more like a reunion eh. So sa akin eh, yung the way I look at it, it's a reunion of all the graph heads, like all the friends. It's just a small scene kasi, di ba? Nakakaputukan nung ano eh, yung alam mo yung iran ng Iron Lock na yung lahat ng mga Lodi na idol natin doon na ang gaganda ng mga production tapos nagba-barbecue pa. Kaya highly inspired din yung meeting of styles ng ganun na vibe. Ngayon na naisip ko. Tsaka napupush yung mga tao na gumawa ng matinding pyesa eh. Kasi iba pa yun kumpara sa normal na graffiti jam lang. Sa normal na graffiti jam, minsan tinatamad pa yung mga tao. So, and also, by the way, yung meeting of styles is mostly focused talaga on quality works. Kaya, meron kasi tayong tinatawag sa graffiti na bombings, yung term kanina, bombing, yun yung mga illegal works. So, hindi naman namin tinotolerate or pinopromote yung ganun. Pero it's part of the culture. Yun kasi kami nagsimula. Usually, nung era ng yan, yung mga 2010, yan, kila Kuya Trip, wala kang, pag magpapaalam ka sa wall nun, mawiwirduhan pa sa'yo yung mga tao, anong ginagawa mo dyan? Pag nakikita ka na nagpipinta, talaga masisita ka. Yung experience nyo nun, kuya, ano yung memorable experience nyo ng mga era na hot paint ka ng nag-illegal works? Ay, hindi pala dapat natin picture dito. Okay. Hindi ako kasing illegal ng mga ibang if I can catch a tag or few throw-ups. Pero hindi ako yung sobrang illegal katulad ng mga tropa. That's why I have like big respect sa lahat ng nag-illegal. So, ayun yun. Hindi ako hypocrite na sabi, nung nagsimula ako, lakas kong bumomba. Hindi ako yun. Kaya, just to be, parang relevant, sasabihin mo. Yung mga ganun kasi. Ako hindi ako malakas bumomba. Mabibilang lang yung mga throw-ups or tags na ginawa ko. So, ito to. Pero, yung the passion towards graffiti, parang sa ibang bagay ko na lang binabawi. So, magaling ka kuya sa parang sa nadidiscover ko, talagang network. Ikaw yung nakapag-tie up ng mga partnership dito eh. Yung mga first wave, saka sa Pilipinas Street Plan, sa events, yan, meeting of styles. So, ano yung mga na-observe mo when it comes sa mga attributes ba ng mga artists natin? Or may share ka ba na wisdom when it comes to networking on this type of
environment, subculture kasi ito eh, kung Oo. susumahin eh. Actually, nakagandihan din kasi ng graffiti na culture. So yung graffiti culture, it's like an invisible web ng network sa buong mundo. So anywhere kami pumunta, either New York or sa Europe or sa may kakilala may kaibigan, especially in Southeast Asia. So in Southeast Asia, kahit saan bansa kami magpunta, may nag-graffiti na tropa. So malaking bagay yan. If you have someone na local sa pupuntahan mong ibang lugar, sobrang laking bagay. Just same thing on the business side. Yung especially na kami, I do run a mural company. By the way, shoutout nga pala natin, anong pangalan ng mural company nyo? So yung name ng company ko is Carbo Media Manila. So yung carbomediamanila.com. Check the website. So yun, carbomediamanila.com. So sa mga nangangailangan, corporate work or events or production and also digital work, gumagawa rin kayo. So kuya, yun, sobrang siya So yun talaga yung main source ng income. So the graffiti shop is more like the passion project, passion business. Pero kailangan kong gawing kumita na rin. Pero yun, the main source of income talaga yun nga. Hindi lang kami gumagawa ng mural. So we do digital assets too. So, yun, the first two TikTok Philippines Award, kami yung gumawa ng lahat ng digital asset nila. So from the stage design to the trophy to the everything. Now, going on to the business side nga dyan, may follow-up lang ako, kuya. When it comes to, syempre, di ba, hindi naman sila masyadong informed sa scene din natin, yung corporate. Before, ngayon, medyo aware na sila. Pero before na, syempre, paano mo na i-connect yun sa mga corporate clients? Ano yung approach na nangyari nun? Okay. So, ganito yan. So, as I've said before, so nagsisimula ako, walang expectation kung kikita ka o hindi o kung may career o wala. So, ayun yung perception ko eh. Isa sa mga turning point. So, one time, 2009 yun, may isang ahensya, naghahanap ng mga graffiti artists, relaunch noon ng Friendster. Hindi ko na kung naalala niyo yung Friendster. Classic na classic. So bata pa kayo na. So, may relaunch ng Friendster sa BGC noon. Naghanap sila ng graffiti artists. Tapos, yun lang ang advantage ko since I work in a corporate world. So, I can talk to people easily. I'm, same. In a corporate world, may mga boss and most of the time, you always get to talk to them. So, same rule that apply nung nakausap ko yung mga tao na corporate guys. Parang, hindi ko alam binuenas lang ba ako ba't ko nakuha sila sa kliyente. So, ayun yung turning point. So, kinuhan nila kami. So, ako yung bumuo ng team. So, ako, si Egg, pati si JJ, si Exiled. So, that was 2009. And we painted like parang 4x8 na mural, baliktaran. Tapos parang binayaran kami ng 105,000. So, 2009 yun. So, isipin mo, nagpipinta nga kami libre eh. Tapos binayaran kami ng 105 for one day of painting. So medyo dun tumatak sa isip ko this might work. I can probably make a living out of it. So ayun yung unang-unang corporate na project na ako yung nakausap ng kliyente, na ako yung nakapag-close ng deal. So doon nagsimula lahat ng komisyon. Pero prior to that, wala akong expectation kung kikita ka ba sa pag-graffiti. Kasi before naman, nagpipinta lang dahil hobby lang talaga. Oh, pero when it comes sa event talaga, kayo kuya ang umano nun rumatsyada nun kumbaga sa graffiti work eh. So, naalala ko yung may MTV pa sa kayong mga ibang... Yung MTV yata, hindi ako kasama nun eh. Ang kasama nun, si Egg. Si Egg ang kasama nun. Si Egg yung malakas rumakit eh. So, pero yun nga, so since kami medyo nauna, medyo binuenas na na-establish namin yung portfolio namin na pag may kliyente, may mailalatag kaming portfolio. So, ayun sa company ko, yung sa Visual Art Solutions Company, so dalawang klase yung kliyente eh. So, one,
yung kliyente na kilala ko at kilala yung style ko. So, kukunin nila ako dahil alam nila yung ginagawa ko. Yung pangalawang type ng kliyente is they already have an idea kung ano yung design or may peg sila or style na gusto. Kailangan lang nila na mag-execute. So, some of my friends, artist friends, hindi nila kinukuha yung ganun. Kasi, mas prefer nila yung style nila, which is, there's no problem about it. Pero sa akin kasi, na-realize ko, puta, there's a gray space na may demand. Puta, kailangan, pwede kong i-supply eh. I mean, kaya kong execute yung, so, technically, yung mga projects namin, mas malalaki pa yung bayad, yung mga ganong klaseng kliyente. So client knows what they want to be painted. So, may idea na sila. So, kami na lang yung mag-execute. So, ayun yung business side ng mural eh. So, I mean, nag-gets ko yung mga tropa na hindi nila kukuhain yun. Kasi, as an artist, ayaw nila yung... So, kumbaga, yung dalawang klase na kliyente na yun, yung pangalawang type ng kliyente na may idea na sila, ito yung mga hindi ko napopost sa Instagram ko. Dahil hindi ko style eh. Pero, may popost ko sa Carbomedia. So ayun yun. So, dun ko na-realize na puta pwedeng maging business to. So, knowing na ang dami ng events na yun eh. Umabot nga kayo hanggang CCP, no? Kuya, di ba? Actually, yung CCP, it's more like a exhibit eh. So, it was initiated by... Sino ba nag-organize that? So, naalala ko yun. Pilipinas Street Plan din yun. That was a Pilipinas Street Plan exhibit. Naalala ko yun. Nagpinta kami sa CCP. Solid nga rin yun, kuya. Siyempre, ano yun? So, ano kasi, di ba kuya, yung mga ganun na moments, syempre, historic para sa scene natin eh. For Cultural Center of the Philippines, papasok mga graffiti artist, di ba? So, ano naman, when it comes sa observation mo ng crossing the path from, street bread kasi tayo, yung mga laking kalsada tayo. Now, going on to the fine art side naman, kuya, ano yung mga observation mo? Kung ikaw isang graffiti artist na gusto mong tumawid din sa ganyang mga stages na pang CCP, ano ba yung parang intellect na meron sila doon so we can also be able to cross over? Siguro yung siguro hindi na siguro expected niya sa CCP. Nagkataon lang ng yung Philippines Street Plan is parang well-established na parang they have this certain network na kilala sila kasi yung mga PSP, lalo yung mga senior ng PSP, as in, sila parang marami silang network din na, dahil kilala sila as an artist, individual artist. Then yung PSP is kilala as a collective of street artists. So one factor din yung network eh. So, kung hindi ka naman kilala, hindi ka naman hahayaang, di ba? There's always a, gatekeeper. So, kung hindi naman sila kilala, hindi naman kilala yung collective, hindi naman sila, so it's more like, importante talaga ang network in network. Any field, di ba? No? Field. Especially with businesses as well. So, ikaw, kuya, nung nagsimula ka ba neto noon na business side or graffiti side, may tatawag ka bang mentor na nag-guide din sa'yo, nagbigay ng mga idea sa'yo ng ganito, ang ganitong eksena, ganito yan, pwede mong atakihin dito or maging ganun yung strategy mo? Actually, nagsimula wala talaga. The store's perspective. So, wala naman akong kilala na, hindi ako yung nauna, pero wala rin magkukuha ng opinion regarding how to run the graffiti business eh. Nagkataon lang yung network ko, marami akong kaibigan na nag-graffiti din. So, yun yung factor din eh. Kaya naging, in a way, medyo sustainable yung business kasi marami akong kakilala na nag-graffiti din. So, sa akin sila kumukuha. So, may demand dahil mga barkada ko sila. So, ako yung nagsusupply. So, same thing with the mural projects kasi. Parang kung wala ka naman network, wala kang kliyente. So, kaya minsan nagulat ako na, hindi ko nga na-realize yun before. So, one time tinanong ko, ba't ang laki ng network mo? Paano mo ginawa na ang laki ng network mo na ang dami yung connection? Pero parang, sa akin, parang it comes with time eh. Parang sobrang tagal na ginagawa. Ang dami mo mamimit na ibang klaseng tao eh. So, ayun yung malaking hindi bagay. na nga mabilang yung mga events and also shows and group collaboration, pati yan, yung mga tie-ups niya sa corporate kasi ang dami. Tapos nag-stack up na siya. Up to the point na ikaw na yung unang may isip agad pagka which is yun yung naging strength din ng Pilipinas Street Plan eh, no? Sa akin, actually, sa opinion ko. Sa
Pilipinas Street Plan. Ang galing-galing Although ng ano. yun sa Philippine Street Band din. Pero yun din, parang as an individual artist din kasi, parang iba pa rin eh. Kasi minsan ang hirap din naman kasi umasa sa grupo lang din. So yung mga individual artists, nagawa naman nila yung mga task nila kung ba't sila yung nasa taas. Kaya minsan pagka ginugel mo, sila yung lagi lumalabas na street artist or graffiti artist sa Pilipinas. So, yun din, parang part din yun. Dahil siguro, I mean, it's a repetitive thing. Parang gumawa ka lang ng gumawa. Parang ayun lang naman yung parang And then network, syempre, no? So, yun din naman yun. And more on organic yung approach nyo. Hindi kayo nag-a-ads or hindi kayo na... Oo, kasi lalo, for example, like sa business side, yung sa mural company, may mga kliyente akong lumalapit sa akin. Pag tinanong ko, paano nyo ako nahanap? So, sinasagot nila, it's either na-refer ako ng iba nilang mga colleague na previous client ko or ginugol nila na isa sa pangalan ko yung lumabas. So, malaking bagay yung mga article online. Kasi minsan hindi nila alam kung saan nila hahanapin yung hahanapin nila eh. Corporate ka, wala kang idea kung ano yung eksena sa Pilipinas. Maghahanap ka ng graffiti artist, street artist. Ano gagawin mo? Mag-google ka. So, pag may article ka na maayos, sus lumabas pangalan mo, isa-isahin nila yun eh. So, yun yung malaking bagay eh. So, yun yung malaking bagay kaya sa coverage din ng eksena. Yung mga article na makikita mo online, malaking tulong yun sa mga artists. Trinabaho mo rin ba yung SEO side niyan, kuya? O talagang, eto talaga yung ano mo, organic approach talaga ever since? Actually, medyo organic nga siya eh. Nagkataon lang talaga na dumami yung kliyente. Pero yun na, parang sasabihin ko na hindi siya para sa lahat ng tao. I told you, like, I used to work corporate. Pero ito yung biggest jump na ginawa ko. Yung mag-quit ka sa corporate. Kasi corporate ka, meron kang parang continuous na sahod. Kumpara sa, as an artist, we do gallery shows, we do commission. Pero sugal siya eh. So hindi naman lahat sisikat, hindi ka naman lagi makabenta lahat ng painting. Hindi ka naman lagi makakakuha ng malalaking project or mural. So it's a matter of trabaho ng maayos, counting swerte, tsaka yun nga, parang hindi ka lang titigil. Parang when I quit my corporate job, so may project ako the month na after ako mag-quit. So the next 3 months, wala akong project. So I was like, shit, parang tama ba yung desisyon ko? But I keep pushing. So hindi siya para sa lahat. Totoo. Parang negosyo rin eh. No? Diba? Pero actually, mas mahirap itong sa art side. Kasi dito, very abstract din yung mga intellects. Kasi pag masyado ka ring dumiin sa more on artistic side, mahirap din eh. Parang ma-space out ka eh. Palaliman ng intellect or palaliman ng pananaw sa art. Ang hirap. Kailangan may... lalo sa side ng mga gallery. So, we do gallery shows. So, nung nagsimula kami, ako wala akong intention to do gallery shows. Una, wala akong background sa art. Hindi ako background compared kila Egg sa other friends. So, mga fine arts graduate sila. So, technically, ayun din yung tatahakin nilang landas. Kasi, fine arts sila. They do graffiti, but they're all fine arts graduates as well. So, normal lang na mag-gallery show sila. Ako hindi. Wala akong background, wala akong idea. Nagkataon lang nakilala ko si Big Boy, tinayo yung fresh, tapos sinabi nila, why not do a gallery show? So, paano kayo pala nagkakilala ni Big Boy? Okay. So, ako sa lahat ng tropang graffiti, ako yung pinakaunang kilala ni Big Boy. Kasi bago pa magka-Secret Fresh, so before, like 2007, 2008, so may art toy brand, it's called Kid Robot. So, dati, ang sikat pa ng mga forums. Tapos, doon sa forum, may nagpo-post lagi na sobrang dami niyang laruan. Sobrang dami niyang cows, sobrang dami niyang mga limited edition. Saan forum yan, kuya? Kid Robot. So, yung Kid Robot yung it's a US brand na art toys. So, sila yung, aside from Toy 2R, sila yung, aside from Bear Brick and Toy 2R, so sila yung American side na art toys. So, sila yung mga pioneer doon. So, sa forum, mga forum sa buong mundo, mostly mga Amerikano. So, may isang tao na nagpo-post na sobrang dami niyang art toys.
yung mga Amerikano, sobrang bilib na nagtataka, ano ba business niya sa Pilipinas? Kaya ako nalaman na Pilipino yon. I mean, kaya ako inisip na Pilipino yon. Yung username ni Big Boy, kasi mo international siyang forum niya. Ang username ni Big Boy doon is Puki ng Aso. So alam ko, Pilipino. So I was just thinking it's either Pinoy na nasa Pinas o Pinoy na nasa ibang bansa. So minessage ko siya. Sabi ko, Pinoy, dito ka ba nakabase? Kasi yun, usap pa yun eh. Wala pang fresh nun. Wala pang fresh. So kasi 2009 yata ang fresh sa Quezon City na yun. So one time, nag-message si Big Boy sa akin, Trip, punta ka, mag-open. Sabi niya, mag-open daw, pinsan niya ng store sa Quezon City. Tapos pumunta ako, so malaman ko kanya yung shop. So yun, simula nun, barkada ako si Big Boy. Tapos yung unang paint jam ko, doon ko lang nakilala, kilala ko na sila online, back then multiply.com pa lang. So kilala ko sila online, sila Res, sila Egg, sila Choli. Tapos nung na-meet ko nga sila sa isang unang paint jam, yun nga, nalaman ko, kakilala nila si Big Boy. So dun kami kaya laging magkakasama lagi. Yung fast forward, nung una kong show, na wala naman akong intention dapat. So sobrang nakakatawa nun. Kasi, so yung show ko, mga 3 weeks after Meeting of Styles. So pag nag-organize ako Meeting of Styles, wala akong magagawa the whole time bago mag-MOS. Kasi sobrang daming inasikaso. So wala pa ako natatapos ng artwork. So pagtapos ng MOS, siguro may ginawa pa ako. So meron na lang akong 2 weeks. So tinapos ko yung 6 na piyesa ko within the 2 weeks. Naalala ko, ibang style pa yung gagawin ko. Nasa studio ko nila Egnan. So sabi ni Egg, huwag yung gawin mo. Gawin mo yung ginagawa mo, yung mga bilog. So ginawa ko yun. So sa akin, gusto ko lang mag-show sa Fresh to get it over. Wala akong idea kung makakabenta o wala. Para sa akin, wala akong pakialam. Wala akong pakialam, makabenta o hindi. Pero ano nangyari nun, kuya? Sa akin so naalala ko, nasa Bacolod sila nun. So sabi ni JJ, si Exalt, pag nag-sold out ka, papakamatay ako. Tapos nung bago mag-pandemic, gabi opening ng shows eh. So opening na 7 p.m. So bago mag 9 p.m., naubos na lahat ng pyesa ko. Sabi ko, Jay, paano mapakamatay ka na yan? So ayun yun. So ayun yung turning point na, tayo na. Nagkataon lang pare, yung Secret Fresh, they have a niche market for things that we do. Graffiti. So, mga batang collector na may pera and they understand yung eksena sa US, yung mga Kaws, mga Banksy, mga ganyan. So, nagigets nila yung parang ganong art. So, kaya, and one more, like si Biggs, maraming kaibigan. So, ako-convince niya na, support this artist. So, yun. Yung first show ko sold out in less than 2 hours. So, sobrang nakakatuwa na hindi ko in-expect. Dahil ako, gusto ko lang matapos eh. Parang, yan nun, after nun, the next 7 shows ko sa Secret Fresh ginawa. Pero yun nga, parang... Nakailang shows ka na ba in total pala, kuya? Naman, 9? Oo. Pero parang yung, may ginagawa ka bang diskarte? Every year dapat may show ka? May ganun ka bang strategy? medyo ayun yung ideal. Pero, minsan mahirap, minsan busy. Pero yun lang din. So, yun, as an artist, hindi ka naman lagi makakabenta din kasi. Kung nag-sold out ka ng unang show mo, hindi naman ibig sabihin, magso-sold out ka ulit next year. So, medyo sugal siya. So, lalo sa akin, hindi ako pwedeng umasa sa ganun lang. So, kaya, yung mural project, yung mga digital design project, so, ayun yung bumabalansi. So, ayun yung, parang source of income talaga. Although, back then, nagtatrabaho pa rin ako dahil nag-quit lang ako ng corporate job like 6 years ago eh. So, isipin mo, nagagawa ko ng mural project, tapos nag-gallery shows ako. Pero nagtatrabaho corporate eh. Anong year ba talaga nag-start si Carbo Media? So yung Carbo Media, kumbaga kinumpile ko na lang. So nung nagsisimula kami mag-commission, walang Carbo Media. So na-realize ko na lang, pwede ko na i-compile lahat yung mga project para, kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay eh. Dahil hindi ko pwedeng ilagay sa Instagram ko dahil may mga project na hindi ko style eh. So kailangan kong, na-realize ko nga na may gray space na may mga project na hindi ko naman style, pero it pays the bills. So ibig sabihin, lahat din ng mga nasa social media na nire-release nyo, wala pa yung iba dun, ano, talaga? Mga ilang percent yung, corporate work na hindi nyo sa napopost? Carbo Media, siguro, ang mga project lang na style ko ron, siguro mga 30% lang, pare. Sobrang wild. So, especially, nung isang memorable na project,
It's a Department of Tourism na production shoot. So, that was almost after pandemic. So, nung time na yon medyo mahigpit, tsaka hindi pa pwedeng mag-meeting ng face-to-face, so laging Zoom meeting. So nakakatawa yung project na yun. So ito under Carbo Media to dahil una hindi ko start. Kasi nakakatawa. So naghahanap yung director, ang perspective niya sa graffiti, mabilis gumawa. Sila gumawa ba? Ito yung concept. Gagawa ka ng yung mga dancer, bubuo sila ng form, tapos pipintahan mo sila na magmumukha silang mga tourist spot. For example, ito yung una. Ito yung sobrang gusto kong kamutin yung utak ko. So, parang naalala ko na nga yung post mo na yan, kuya, yung sa video na yan. So, sabi ng director sa meeting, Trip, ganito kailangan namin. May sikwentang dancer, magbubuo sila ng form. Yung isang side, pipintahan nyo, magmumukha siyang hindi. Magmumukha siyang Intramuros, yung gated wall. So sabi ko, okay, madali lang yan. Sabi niya, hindi pa tapos. Magpapan yung camera ng 180 degrees. Same group ng dancer, yung kabilang side, kailangan nila magmukhang Mayon Volcano. Sabi ko, putang ina, paano gagawin yun? Pwede sinabi niya sa meeting, pero sa isip ko, putang ina, paano gagawin yan? Pero ito lang pare, sa sobrang tagal lang ginagawa to. Hindi ako kagaling magpinta, hindi ako kagaling mag-drawing ng mga tropa. Pero if there's a problem regarding design or execution, pare kayang-kaya kong solusyonan. Ayun yung naisip ko. Hindi ako kasing galing magpinta ng character, galing letters. Pero kahit anong problema when it comes to design or execution, kaya-kaya. So sabi ko, hindi namin kayang kasi ang balak nila sa set mismo pintahan. Sabi ko hindi pwede masyado marami yan. Sabi ko, bilhan niyo sila ng bodysuit. Pipintahan namin yung base color, yung design, yung details, doon namin sa shoot gagawin. So, yun nga. Parang nung natapos yung project, na pare, isa yun sa most memorable na project na parang outside graffiti na siya. It's design na eh. It's more like problem solving eh. Kasi lalo may part doon na improvise. Lalo may part doon na may 4 na babae kailangan nilang maging mukhang agila. So 4 na babae. So kami pa yung ito ganyan, may extend mo yung kamay mo. Tapos naisip namin iba yung perspective ng camera sa normal na perspective. So yung ginagawa namin, may camera na nakatutok sa kanila, kumuha kami acetate, ini-sketch namin sa acetate sa ibabaw ng monitor ng camera yung design, saka namin i-execute. So kasi gumawa ko ng grupo na nag-airbrush. Kaya after nun, ilan ang team mo nun, kuya, nung hinarap mo yan? 4 na nag-airbrush. So labas na ng graffiti talaga ito. Yung sasabi ko pare, parang kaya kong solusyonan kung ano man yung problema. So doon na po papasok yung kung kailangang gawin, kaya namin gawin. Sulit naman ang payout niya, kuya. Pare, doon ko na-realize na malaki pala pera sa production. Sobra. Tapos may isang grupo medyo namumroblema. Dalawa kasi kaming grupo eh. Namumroblema silang execute yung kailangan mapakita. Tapos sabi nung director, baka pwedeng solusyonan niya. Doon ko na-realize na malaki pera na production. Kasi sabi ko, sige, dagdagan yung 300K. Tapos walang sabi-sabi, sige, 300K. So doon ko na-realize na malaking pera sa production. Now, yung mga kinita mo rin doon, kuya, pinaikot mo rin dito kay Carrot Bombing? Or... So ito yung paano mo to na... So ito yung yung parang connection niya. So Carrot Bombing is more like the supply for projects kasi. So minsan kasi may mga project, hindi lang ako, miski some friends, na kukomisyonin kasi yung kliyente hindi naman kasi agad magbabayad eh. So imbis na magpaluwal sila ng pera or ako, kukuha kami ng lata. Then babayaran na lang after magbayad si kliyente. So medyo ganun yung sistema rin. I mean, the other guys like hindi ko kilala, bibili sila. Pero mostly like may pagmamalaki mga projects, ako, si Egg or mga tropa, kukuha sila dyan, sige bayaran nyo na lang pag binayaran ng kliyente. So kaya malaking bagay yung So kumbaga tulong din sa tropa. So hindi lang parang ayun din yung silver ng Carrot Bomb. Kaya naging sustainable din siya. So parang ano rin kayo,
may mga receivables pa kayo na pwedeng i-terms, no? So, wag naman natin abusuin. Baka bigla pala lahat nag-terms na. No? Kuya Trip, baka pwede yan. Well, anyway, pagdating naman sa sa pag-settle ng mga ganyan sa corporate, kuya, parehas din ba ruling yan? May delay din ang payments nila o may mga galante talaga na mabilis lang magpaikot? Pare, sa ganyan, like working on projects, isa lang yung ma-realize mo dyan, the bigger the company, mas matagal yung delay. I don't wanna name names, pero yung bigger company sa Pilipinas, pare, I would rather work with the not so big company. Parang sila mas mabilis magbayad, pero yung bigger companies, like known big companies sa Pilipinas, ayoko na magsabi ng pangalan. And what is the usual challenge pagka meron ka naman na experience na challenges when it comes to closing sa mga corporate clients? Ayun nga, so I guess yung advantage ko nga sa parang sobrang kumapal na yung mukha ko na kahit gaano pa kataas yung posisyon nung sino yung papakausap sa akin, kaya ko na kausapin na kung ano yung kailangan ko sabihin sa'yo, sasabihin ko sa'yo just to convince you para makuha yung project. Kasi tulad ngayon, I mean, it's almost the same with the other industry. So may mga bago na they charge lower than we do. It's just normal lang yan. Same with the tattoo and the other industries, you know. So dati medyo kaya hindi kami sumasali sa bidding. Pag ayun yung unang step na ginagawa namin. Pag may nag-inquire, parang bidding ba yan? Pag sinabi hindi, sabihin na namin, like, sorry, we don't, parang join bidding. Kasi 80% nung mga ganyan na bidding, kukuhain nila yung mas mura. Which is, there's nothing wrong. Pare, syempre, may budget pa rin sila eh. So, hindi mo naman lahat yan makukuha eh. Which is totoo naman. Dahil, una, may budget sila. Hindi naman nila pwedeng parang lakihan yung budget nila. Yan lang yung budget nila eh. So, ayun din yung kailangan maintindihan nung ibang mga artist na kaya ba't din nila nakukuha dahil may mas mababa. Wala, ganun. Part talaga ng game yun eh. Pare. So, hindi nyo lahat, parang sa akin, parang sa 10 mag-i-inquire, probably 1 or 2 lang yung matutuloy. Minsan nga, 0 nga eh. Which is, I mean, parang part talaga siya nung industry. And then within those 10 mga anong time span nun? 1 month yun, yung 10 na mag-i-inquire o 1 week lang sa inyo yun, kuya? Depende yan. Siguro average, pag may nag-inquire, siguro within the month, execution yan kung minatuloy. Okay. Now, kung may mga magsisimula ng, I mean, sa totoo lang, yung sa sinasabi mo, kuya, na wala naman na kasi silang maidi-dispute kasi technically, kapag kay Kuya Trip kayo kumuha ng artist, eto na yung mga world trend. Pang international na yung lineup eh. So, yun din. So, like, best of the best, kumbaga. Kaya talaga, okay din na mag-demand. I don't wanna brag. Pero tayo na, yung mga kinukuha ko, kasi depends on the project kasi. So, yung mga kinukuha ko, na mga tropa, wala kayo tatapon. Wala talaga. They get what they paid for. Kumbaga sa custom fit talaga yan, tailor fit yan, yung mga artist na nandito. And makikita nyo naman sa output, so check nyo lang po yung carbomediamanila.com. No? Hindi ko nakalimutan ko i-check yan. Hinahanap ko kasi sa Google. Actually, hindi nga siya updated eh. So, parang sobrang hindi siya updated na ang huling post na ginawa doon, probably project yun mga 4 or 5 years ago. So, sobrang dami ng project na hindi naka-post. Kaya minsan, pag may kliyente ako, may file na ako na most recent project. So, yun lang yung pinapasa ko sa kanila. So far naman, sustainable, no? Kasi sabi nyo, kuya, yun na yung nakakapag-generate talaga ng no? Actually, 2023 was the worst year. Parang sobrang kaunti nung racket. May mga project, parang tipo mga 50 mil lang yung project. Hindi sustainable yun, lalo kung may mga bills ka. 50 mil is malaki, pero depende sa sitwasyon ng buhay mo eh. Parang ako, marami akong bills, so hindi enough yun. Pero 2023 yung na-realize ko na sobrang hassle talaga ng 2023. Pero 2024 okay na. Kasi 2022 pa lang, pare. So ganito kalala. 2022 pa lang, first 3 months pa lang ng 2022, sobrang solved na kami. Sobrang panalo na yung mga project. 2023, sobrang, babalik na ba ako mag-corporate? So, nandun na point. Breaking point. Yeah, but,
Well, anyway, it's still a good job, kuya, kasi naka-recover. Kaya ibig Yeah. sabihin, may ano ka rin, may marunong ka rin mag-save para sa tag-ulan. Oh, tsaka minsan, parang magugulat na lang ako na, yun lagi yung una kong tatanungin paano nyo ako nahanap? I mean, lalo, kasi, yun nga, sabi ko, parang sa mga kliyente ko, like 30% lang dyan yung kilala ako as a style ko, na gagawin yung style ko. But like 70%, they already have an idea kung ano yung papapinta nila, or they have a broad idea. So, these are like parang, for me sa akin lang, sa experience, more like, kayang, they pay the bills, yung mga project that pay the bills. Now, may mga tanong din ako, kuya, sa no? Kasi 'di ba may mga artist na nagkakaroon ng individuality approach when it comes sa branding, marketing, and paano makapag-generate ng income para sa kanila. Now, yung approach mo is more on network, no? Ano kaya yung mga lesson na pwede nating i-share sa kunwari, syempre, tayo, may edad na tayo sa eksena, kayo, kuya, syempre, generation din yan, no? Kailangan mag-guide din natin yung mga susunod para mas gumanda rin lalo yung eksena. Ano bang lesson na may advice mo sa kanila kung, for example, magsisimula sa art journey or sa ganitong negosyo or sa mural company? Ano bang, may isang lesson ka ba na maibibigay sa kanila? Parang siguro sa lahat, so as being an artist or business side, siguro lang yung pare, so parang continuous lang yung gawa. Kasi una, it will build portfolio. Pangalawa, evolution, para mag-i-improve. So, syempre, yung mga kliyente, hindi naman nahanapin. Or if you do gallery shows, yun din pare, hindi, diba, sa eksena ng gallery, hindi ka pwedeng isang taon nawala ka na. Lalo ngayon dito parang pag hindi ka makikita nag-shows, parang malaking bagay yung presence mo sa gallery na eksena. So yun, continuous lang yung gawa. So ayun lang din yung parang tip para sa lahat. Para maging sustainable siguro. Not unless kung sobrang sikat mo na talaga na pwede kang mag-exhibit ng once a year, pwede ka na magtago sa mo. Pero kung yung tipong struggling or like upcoming ka, yun nga, parang continuous lang na i-push yung ginagawa mo. Yun. Well, kasi sa Pilipinas parang no? Hindi ganun kalaki yung market ba? Sa pananaw mo ba, kuya, when it comes sa fine arts, sa graffiti, malakas na rin ba mag-generate ng income yung natin, eksena natin? Actually, hanggang ngayon, let's talk about like the business side, yung mga paid commission project. So, hanggang ngayon, nakaka-encounter pa rin ako ng mga entities na nagugulat sila na, ganyan kayo kamahal maningil. So, sobrang tagal na namin ginagawa ito. Kasi ganito So, may mga companies or entities na wala silang idea. Kasi una, siguro hindi pa sila nakakapagtrabaho sa nakakatrabaho yung mga artists na katulad ng sa lineup niyo. Anyone who's successful. So, wala silang idea na mahal pala pag sa mga design creative or nakapagtrabaho sila sa mga artist na binarat nila na pumayag, which is nangyayari. Parang iyon. So, hanggang ngayon, may mga corporate na nalalapit na nagugulat sila. Yun nga, sabi ko sa'yo, pare, parang karamihan mag-i-inquire. Bibigyan ko ng ballpark estimate. Pagtapos nun, ayun nga sa kanta ng parokya ni Edgar, bigla na lang mawawala. So, kaya nga, big shout out sa mga corporate, mga companies na they had the decency na to tell us na, sorry, minahanap kaming mas mura sa'yo. Mas okay na sa akin yun, nasabihin sa akin, nakahanap kami mas mura sa'yo. Kasi yung bigla na lang makawala, parang medyo nababastusan ako. Parang, kasi part yun parang hindi mo naman lahat makukuha na project Una, sige, sabi mo sobrang taas ng quotation ko. Kaso nga lang, parang tinrabaho namin yun Tsaka, wala namang problema kung hindi kaya ng budget nyo. Lalo ngayon, ang daming bata na magagaling, which is ang daming magagaling So, parang they deserve like to, kung nagsisimula sila, nagbi-build sila portfolio, kung ganun lang yung quotation nila, kaya sila kinukuha. Part ng game yun So, as pag medyo senior ka, hindi ka pwedeng mapikon. Ayun yung sistema dito. Ayun yung sistema So, ayun lang yan. Parang,
Pag di mo nakuha yung project, then move on to the next Oo. project. So, ganun lang naman Lead yun. agad, next lead ko, try mo kagad makipag connect. So kasi sa'yo kuya kasi ano ka na veterans ka na sanay ka na sa corporate kaya usually yung mga nasasaktan sa ganun masanay na sila, no? Oo. Kasi part talaga siya ng game eh. Now, yung mga, actually, ang dami kong maitatanong kasi kahit yung mga designer brands ng sa lata, sa spray paint, yung tangkos, paano nyo na-connect yan, di Oo. ba? Grabe rin to Yun, di ba? Isa sa mga highlight as a store, Carrot Bombing. Paano nung nagsisimula kami, tangina gusto lang namin, mangyayari kaya yun, na may sarili tayong parang design Artist ng local na, artist na lata. Tapos tangina pare, yung tangko sobrang close ko yan eh. So, bukod dun sa design, parang binigyan niya ako ng kulay na pangalan ni store ko. So, may Carrot Bomb na store. So, shit, tangina. Parang first time yun na. Tapos, in-offer niya, gawa tayo ng design. Hindi siya limited dahil sa next packaging kasi. So, ang una kong in-approach for the design ng lata, si Egg. Egg, for me, like Egg Fiasco and Exiled will always like the top notch. Yes. So, nilapit ako si Egg. Sobrang busy si Egg. Sobrang busy Egg eh. Tapos sabi niya, si Quicks na lang. Si Quicks, ayun yung niya eh. Ayun yung strength niya, pare. Sobrang, laging ready yan. Sobrang organized yan. Kaya I was not surprised kung bakit siya sobrang sikat niyan. Sobrang galing hard work. yata mag-delegate din si Kuya Quicks no? Pare, you have no idea. Sobrang hardworking, kasi he run his own business eh. So, alam niya kung paano gagawin yung, siya, naka-ready na yung asset niya. Puta na, ito okay na. Pinas na namin, ginawa. Tapos takin na, sobrang, yun nga, yung Tangkos na collaboration with Quicks, tapos Carrot Bombing. So, takin na, it's unheard of. Kaya sobrang proud ako din. Saka ang mga, actually, it's an honor nga na makausap natin si Kuya Trip kasi in the next few years, baka hindi na natin basta-basta makausap, mga busy na lalo ngayon. Saan kayo recently nag-project, Kuya? Sa Japan or sa... Hindi, yung Japan naman is sa France, yung sinasabi mo. Hindi. So ito, sa sinasabi nga, sobrang laking bagay ng network. So, ito yung story behind sa project for the French Embassy. So, yung isang employee sa French Embassy, he's the one responsible for like cultural events or something. So, pag sa embassy ka nagtatrabaho, every 5 years lilipat ka ng bansa. So, nagsimula sila sa Asia, nakadestino sila sa Singapore. Tapos, yung asawa nun, she loves street art. So, they collaborated with the local street artist guy from Singapore. Sabi mo, kaya may mga tropa. Yung mga nagka-collab niya dun sa Singapore, tropa namin. Yan sila Ant, sila Tapos lumipat sila Indonesia kasi every 5 years lipat sila. So, gumawa ulit sila ng project na collaboration din. So, with the local and the French graffiti guys. Yung na-collab din ng mga locals doon, mga kaibigan din namin. Kaya nung lumipat sila sa Pilipinas, alam na nila kung sino yung lalapitan nila, which is kami. Dahil barkada nga namin yung kinolab nila eh. So, nung pagdating dito, kaya yan, nag-collab kay Distort, nag-collab kay Egg. So, yung huling-huling project, nag-collab sa akin, pati kay Quicks, tapos dalawang French artists. Yun yata yung pinakamalaki so far no? So, sa BGC yun, sa wall ng ito pa matindi, yung wall na pinuntahan namin, pare, wall yun ng Metropolitan Museum. Tapos, part ng project, nag-show kami sa museum. Parang sobrang hirap makapasok sa museum para mag-show eh. So, nag-show kami ron. Tapos, graffiti pa, pare. So, sobrang laking bagay nun. Legendary ulit yun. So, kaya sobrang laking bagay ng network. So, kung di namin kilala yon, hindi kami kukuha yung project. So, malaking bagay Sino yung dalawang artist pala nun, Kuya? So ako, si Quicks, tapos yung dalawang French artist si Nibay, pati si Catre. So, sobrang... si Catre, legend na rin yun eh. Nakapag-paint na ba sa atin sa Meeting of Styles? Hindi pa no? Para kasing iba yung kalibre nun, mural malalaki rin eh. Sobrang laking bagay ng project. Yeah, sabi ko, malaking bagay yung network. Kung hindi kami kilala ng mga tropa sa Singapore, Indonesia, hindi kami makikilala din yung nag-organize. Parang yun ang ko sa akin ng Kuya being
parang ang feedback ko lang, ang nakikita ko talaga strength mo is sa network eh. Ang galing mong mag-connect ng mga Pare, malaking entities eh. bagay. Nakakatawa nga. So, aside from those things, so, si Roy, iPad, or si James, so every time, kasi sa Dubai sila nakabase, sa Abu Dhabi. So, they have the access to European countries there near. So, lagi yun mag-message lang si Roy, Trip, sino ang contact sa Spain? Trip, sino ang contact sa ganyan? Kasi alam niya, sa meeting of style, sobrang dami kong connect eh. So, ililink ko siya sa mga artist doon. Tapos, kaya, network. Yun pala. So, mga gustong dumayo na iba-ibang bansa. Ito si Kuya Trip ang natin, directory. Well, anyway, Kuya, yung sa mga susunod na event, meron ba tayong pwedeng i-plug dyan? Mga show? Yun, so yung ongoing project namin, it's a artist-initiated project. It's called La Mierda. So, may page yun, La Mierda. Hanapin nyo lang sa Instagram or sa Facebook. So, it's a graffiti tour all over the Philippines. So, where yung goal kasi nun is puntahan yung mga lugar na may eksena ng graffiti. So, hindi kami pupunta dito dahil gusto namin. Pupuntahan namin yung lugar kasi may small patch ng eksena dun eh. So, gusto namin i-boost yung eksena eh. So, kaya medyo yung pag-pick ng lugar is may reason. So, kaya bakit nasa Pampanga, kung bakit nasa Bacolod, kung bakit nasa Batangas, kasi may mga eksena doon. So, gusto namin i-push yung eksena palalo. So, ayun yung goal ng La Mierda. So, kaya malaking bagay yun. Ayun. So, yung recent is Batangas, no? Saan ang next ba, Kuya? Pwede ba natin i-balita sa kanila o ano so, ba? yung mga, wala pang dates, pero ang mga next na lugar is Tacloban, I guess may Cebu, tapos may Iloilo, Davao, at possibly meron ding Baguio yata, tsaka La Union. Hindi ko lang kung meron La Union. Pero yun, so medyo matrabaho lang. Pero yun yung mga future na project. May time frame ba kayo for this La Mierda project, Kuya? O ano pa? Hindi pa... Actually, ang goal, one location per month eh. So, kaso nga lang, sa September kasi, lilipat kami sa Indonesia. Kasi sa September, may annual graffiti event kami pinupuntahan sa Indonesia. We always get invited. Kasi yung Deaton King, so they organize like a big graffiti event sa Indonesia. So pupunta kami, baka September, baka walang La Mierda. Baka nasa Indonesia kami nun, so September. Pwede ba kami sumama dyan next time, Kuya? Open ba kayo sa ganun? Sa mga artists? Oo, pwede yun. O yung pala, sa mga seryoso talaga, sila Kuya Trip din, pwede rin pala tayo makibanding din sa kanila. Basta sariling expense na lang, no? Yung sa inyo ba, Kuya, minsan nililibre kayo ng doon? Ako, benas ako kasi, since ako yung distributor ng Deaton King, so sila nagbabayad ng flight tickets pati hotel. Okay din pala, no? So, ayos din pala, no, na meron tayong mga connect na ganito, no, Kuya, no? Well, anyway, sa ano pa naman, sa mga art show, Kuya, may invite ka ba dyan? So, sino ba next na show? Sa'yo, yung solo show mo na next ba? Kailan ba? Solo show ko pa, December pa. So, it will be the same day. So, yung La Mierda, we have parang culmination ng event. Although sa Laguna siya, so sa Mid-Century Manila. So, dun yung parang culmination ng the whole project. Pero yun nga, hindi. Meron palang may exhibit pala ang Pilipinas Street Plan. Diba? Dahil anniversary. 18 years na yata. So, dalawang gallery. One, sa gallery nila Egg, gallery nila Egg? Horsefield Gallery. Ayan. And the other half is sa Kalawakan Space Time. So, it will be on, I guess, August na yata. So, just... this month na rin? This month na rin yata. So, yun yung medyo malapit na exhibit. So, stay updated tayo. So, sa La Mierda. And then, yung PSP anniversary show. Dalawa daw pala. So, abang-abang din yun. Magkakataon din natin makipag-usap sa mga, syempre, mga veterans at mga kuya natin na talagang pundasyon din ng eksena. Especially Carrot Bombing and Trip. Yan, si Kuya Trip. So, available kayo, syempre, message lang tayo para makapag-usap-usap. Kung may mga project din kayo, mga naiisip kayong proyekto, maganda rin na mai-connect natin sa
Siyempre, hindi naman ganun kalaki pa eh. Hindi naman masyadong diverse pa eh. Talagang halos magkakilala pa rin lahat eh. No, Actually, kuya, no? Now, going back to, naman ulit tayo sa graffiti and street art, kuya, culture. May mensahe ka ba na maiiwan para sa ganitong before we close the podcast episode? Parang message sa mga baguhan interesado magpinta or nasa art scene na, currently aspiring artist na coming up, ano bang message na maibibigay mo sa kanila, kuya? Yeah, actually, yung isa lang yung message nung shop eh. Parang, kaya doon sa apparel namin, may nakalagay sa etiquette sa likuran na nakalagay parang, don't stop painting walls. Kaya lang yung tip ng parang, wag lang tumigil magpinta. Although sa kultura kasi, hindi lang naman sa Pilipinas, siyempre, bang tumatanda, may mga priorities, pamilya. So, normal lang na nag-stop magpinta. Pero yun, those people na, yun, nagpo-push, so yun, I have like big respect kasi, di ba? Kailangan i-sacrifice other things. Kaya nga, parang, wag tumigil magpinta just to push like the whole scene. Kaya nga, parang big respect din sa mga gumagawa ng events. Actually, may mga events din sa mga ibang local, like sa Bacolod. Bacolod and Cagayan de Oro. They have an event called Untitled. Untitled. Shout out to Bacolod boys. So, yun, at least nagpo-push, di ba? Ayun, para mag-flourish yung buong eksena. Kasi ayun yung sabi ko, palipunta sa ibang bansa, mararamdaman mo eh. Like sa Indonesia. I mean, dito sa Pilipinas kasi, ang concentration ng eksena is Manila eh. Pare sa Indonesia, it's like from Jakarta to Bandung to Yogyakarta to Bali, like the whole stretch with smaller islands, tangina, sobrang dami eksena. So, yun yung tangina kung mangyayari dito. Saya sana nun, pare. Pero syempre, hindi pa ngayon yun. Saka lahat naman na may mga moving parts din eh. For example, yun nga, yung sa nagawa ng Indonesia na sila yung mag-manufacture. In time siguro, sa mga may entrepreneur mindset, yan, opportunity yan sa atin. Na makagawa tayo ng sarili nating brand dito. Oo nga. Padala tayo ng makina, tayo, buo tayong korporasyon, tas lahat kayo mga writer, mag-invest kayo, hati-hati na tayo. Well, anyway, may mga gusto ka rin bang i-shoutout, kuya, para sa episode natin ngayon? Family, friends, yan lang, shoutout lang kay Jello. Ay, sabi ko siya, pare, hindi naman ako normally nag-accept sa mga ganito. Dahil, thank you. Yeah. Iba, hindi naman nila magigets ka na yung pag-uusapan natin. Yeah, thank you for letting me be part of the podcast. PSP, kuya, crew, or ano ba? Yan, sa shoutout sa PSP, sa TFK, sa lahat ng tropa, lalo sa solid na mga tropa, lalo yung gumagawa ng lamierda, sila chill. Sa mga bago, at sa mga luma nagsusulat. Ayan. So, yun. Hindi na muna natin masyadong patatagalin at marami tayong natutunan na lesson doon. Maraming salamat, Kuya Trip, sa episode na to. At kita-kits ulit sa susunod na episode ng Mindshift Podcast. Okay? Thank you for tuning in. See you again soon. Bye-bye. Peace.